Welcome po sa ating pong Guitar Workshop 101. Then, this is from Jesus the Living Water Worldwide Church, IAM Sector. And ito pong segment na to is pag-aaralan natin po yung overall na natin pong mga learnings sa pagtugtog po ng instruments, especially sa guitar. And start po tayo. And yan po, sa introduction po is who am I? Sino po ba ako? And yun nga po, ako po pala si Kuya Jeb. Yun po tawag niyo sa Kuya Jeb or JF. Yan, JF. And yun po, ako po ay 19 years old na. And ako po ay nagpapagamit po kay Lord for 5 years na until now. And yun, ako po ay ako pong instrument sa church is electric and acoustic. Yun po yung mostly ginagamit ko. And sometimes nagbe-bass po ako. Then ang purpose po nito pag-aaralan natin po is ito po ay ma-build po yung ating pong ma-build po yung foundation po sa pagtugtog po ng instruments, yun nga po sa gitara, and magkaroon din po tayo ng learnings and fundamentals na pwede natin po may apply po habang po tayo ay nagpapagamit po kay Lord sa music ministry. Yun. Ito yung mga parts to study. Yung nagko-consisto ng 8 parts. Yan, sa part 1, yung church ethics for PNW team, which stands for praise and worship team. Then part 2, the right way of playing guitar. Part 3, familiarization of chords. Part 4, ear training. Part 5, tuning the guitar and amps. Part 6, backup plan, when to play specific parts. And part 7, power chords. Part 8, octave chords. Yan, church ethics for praise and worship team. Bakit nga ba ito inuna ko? Kasi the reason ang inuna ko ito kasi ayaw ko magturo na tuturo ko kagad sa nasa middle segment na, kasi kapag wala pa yung unang pagtuturo is magugulo or hindi magiging kaakit-akit. I mean, para bagang yung mga important learnings na nandito sa first part is hindi ma-apply dun sa the rest na segment. Kaya importante itong pag-aaral natin, which is church ethics. Yun nga po, ano po ba ibig sabihin ng ethics? Yun, ethics is a set of rules or values that guides a person's behavior. Ito po yung nagdetermine na mag-guide po tayo sa kung baka nag-guide po sa atin na either good or wrong. And ito rin po yung mga standards na sineset po na pwede na sineset sa di lang sa lugar kundi sa tao. Ito po yung nagbibigay ng clear guide kung ano po ba yung dapat nating gawin bilang isang tao. Then bakit nga sa ethics inside the church, yun. When it comes to church ethics, as a praise and worship team, we must abide by the following. Yan, nakikita nyo po yung itsura ng church. Yan po yung itsura ng sa sector IAM chapter. And yan, nakita nyo dito po yung mga upuan po. Then yung sa may right picture po is yung harapan po. And yan, lessons 1, prepare your heart. Yan nga po, bilang isang tao, tayo po ay pinanganak sa mundo na malinis, di ba? Then habang tumatagal is kakasala tayo kasi hindi tayo perfect na tao. Pero yun nga, hindi tayo perfect na tao, wala tayong ma-reason out doon. Pero but by the grace of God, tayo ay iligtas niya. Then yun, we must come to church with a clean heart, kasi pupunta ka ng church tas madumi ang puso mo, may hawak-hawak ka pa na hindi mo pa binibigay kay Lord. Ayun, magiging yung isang hindrance na hindi dadaloy ang Holy Spirit. Baka ikaw din pa yung maging reason kung bakit ang buong church, baka nararamdaman nila na may parang may stronghold, parang may hold, hindi nadalo yung power ni Lord. May times talaga may times na si mang kalaban, si Satan, is hahanap siya ng way, gagamit siya ng tao na manggulo sa church spiritually. And yun nga, na dapat bago tayo pumunta ng church, pag-isip pa lang sumaga, dapat hindi dapat cellphone ang inuuna, ang inuuna kunin, kundi si Lord. Dapat Lord, pag-isip mo pa lang, pray ka kagad, karoon ka ng prayer time, devotion and fasting para ma-strengthen ang relationship mo kay Lord,
at magpalapit ka pa sa kanya lalo. Yun, sinasabi nga sa Psalm 51:10 na create a clean in me, a heart, O God, and you renew right spirit within me. Ano nga ba ibig sabihin nun? Yun nga na tayo lumapit kay Lord, na kapag tayo may daladalang may daladala tayong dumi sa ating sarili, which is yung mga sin na nagawa natin, is dapat tayo humingi tayo ng tawad kay Lord, na patawarin niya tayo, and di na natin ulitin yung mga ginawa nating kasalanan. And yun nga, sinasabi dito sa third point natin na clean water cannot be put in a dirty vessel. Ano ba ibig sabihin nun? Na hindi ilalagay ni Lord for example in a real life scenario, na sa sisidlan, hindi to madumi sisidlan, malinis sa tubig ay hindi ito ilalagay sa madumi sisidlan kasi dudubihan, di ba, ang tubig. Yun, di rin yun pwede sa bilang isang born again Christian, na dapat tayo malinis para dumali sa atin ang Espiritu, dumali ang Holy Spirit sa atin. Yun yung sinasabi sa 2 Timothy chapter 2:21. And sa second lesson naman is always be organized. Then may link din ako ditong video, and yun, sa first point natin is wires dapat ay nakabilog na maayos. Ito yung over-under na method na para maging organized, kasi may, di ba, alam nyo yung way na parang iikot lang yung wire pero hindi pa sapat yun, kasi may times din na may extra na bilog na kalabas, hindi nakadikit mismo sa bilog dun. And yun, panoorin nyo yung video, and recommend ko yan, and dapat maging habit din natin yan, and before and after natin gumamit ng mga wires. And yun, linisin ng church. Ang nakalagay dito talaga, dapat yung ginawa ko to, linisin ang music area, pero ang music area is part of the church. So di lang yung music area ang lilinisin nyo, kundi yung church, kasi yung sa harapan ang linis-linis, tapos yung the rest ang dumi. Yung mga bangko may mga alikabok, di ba? Parang hindi naman maganda yun, di ba, sa mata ni Lord. And yun nga, dapat na pagpasok lang natin church, kung may nakita tayong parang madumi, disorganized, madumi na music stand, drums, tables, computers, may mga setup sa computer, yung mga electric fans, yan, important din yung electric fans, na yun nga, malinis natin. This builds na habit din na nagbibuild din doon ng discipline sa atin, discipline sa atin. Yun, kasi parang nag-serve ka na rin kay Lord pag ginawa mo yun. Yes, kahit yung mga maliit na bagay, yun, maliit na bagay para kay Lord, malaking bagay na yun para sa Kanya. Yun. And put things in the right place. Yung mga bagay-bagay na dapat na kung saan dapat nakapalagay yun, doon mo dapat sila lalagay. Kunyari, saan nilalagay yung mga microphone? Doon sa case, microphones, di ba? Doon mo sila lalagay. And yun nga, pag may nakita kang isang bagay na hindi nasa tamang lugar, ibabalik mo saan yun ang galing dapat. Yun, for example, yung wires nasa pinakang dulo, malapit sa pinto, sa may lalagay yun. Pinto ng entrance, babalik mo yung saan naman ang galing yan, sa music area. And ganun din, may mga Bibles na hindi dapat nasa minsan nasa maling lugar, malapit sa lutuan. Yun, nalagay nyo yun sa may ilalim ng pulpit, kasi malalagay ng Bible yun eh. And yun nga, after gumamit, ibalik sa dati. Yun, kung saan nyo kinuha, doon yun, ibalik nyo lang. Ganun lang yun. Pag kayo mga nakuha ng mga wires, mga couples, yun, yung mga pics, yun, balik nyo lang sa may dati. Then sa third, oops, nag-play. Okay. And yan, lesson 3 is tools and apps. Yun, use apps and sites that can guide you to further develop your skills. Yan, ito ngayon ginagamit namin ngayon ng mga musicians is yung mga nagal kami ng guitar tuna sa most lang ginagamit, the reason ng paggamit namin ng guitar tuna is for tuning, kasi marami siyang options, and accurate. And sa Arc Wonder, ito yung site na kompleto ng mga English tsaka ng mga Tagalog songs, kaya ito yung pinaka-recommend namin. Then ganun din sa may Ultimate Guitar, and meron siyang site tsaka hindi ko siya na-include dito, pero may site din siya, site tsaka app. Pag sinearch yung name ng song, then chords,
yun, lalabas kagad yung ultimate guitar. Pero recommend namin mga worship tip na gumamit kayo ng Arc Wonder. Then many more, marami pa makikita sa Google Play Store, like sa pag gusto nyo pag gumawa ng chords, Songbook Pro, and yun pa, marami pang iba. And kung gusto nyo mag metronome, and yun, para malaman nyo kung nasa timing ba kayo ng kanta, yun, pwede kayo gumamit nun. Marami na mga available sa mga app stores. Then sa lesson 4, treat everyone as a family. Yun nga yung maraming misconception ng mga kabataan ngayon na gusto lang tumugtog pero wala akong paki sa kanila, bahala sila, basta't makatugtog lang ako. Hindi dapat ganun, mali yun. Treat them as like your brothers and sisters in Christ, no? Magmahalan kayo, magkaintindihan po kayo. And yun nga din, ito rin yung nagre-reflect sa akin bilang isang Christian na dapat hindi natin i-treat sila na ibang tao, no? Na dapat treat natin sila na natin sila kapamilya, na they aren't just your church mates, no? They are your family. Kaya treat them like one. And yun nga, kapag tayo pag ito'y na-apply nyo, is yun nga, peace sa loob ng church, no? Kakabanding-banding kayo, yun, very good yun. And yun, dito na nagbibuild yung relationship natin to one another as born again Christians. And yun, lesson 5 naman, always take the initiative. So first point natin is don't just practice on Saturday but every day, kasi may yan yung na-experience ko sa isang church. Di ko lang sasabihin ko kung ano yun, na every Saturday lang kami nakapag-practice. And yun din, ayun nga na since every Saturday lang nagpa-practice is na hindi mabilis ang pag-develop ng skills, and wala pang instruments. Pero dito sa Jesus Living Water, we will do what we can. Gagawin namin yung makakaya na i-provide yung pangailangan sa music ministry para magamit din kayo sa gawain ng Diyos. Sa Jesus Living Water is ginagawa namin simple lang, and slowly but surely nagde-develop yun, no? And yun nga, kaya kapag may available na gitara sa inyong bahay, is gamitin para matuto ka. Kasi ganoon din ako noong 2021. Pinag-aralan ko lang yung isang set ng key ng key. Kunyari key of G, yun lang pinag-aralan ko yun. Pang paulit. Straight to 5 days. Then yun, nagawa ko na siya. Yun. And motivation doesn't fail in a day. It fades in slow steps. Kaya yun nga na sinasabi mo na tutugtog ka pero di mo naman nagagawa. I mean, kapag wala kang ginagawa, like kunyari may free time ka, papractice ka pero tinatamad ka, wala talaga mabibuild sa'yo. Hindi mag-develop yung hindi ma-develop yung skills mo sa pag-play ng guitar. Wala mabibuild na foundation. And yun, another things need to keep in mind. Always greet everyone, especially pastor and pastora. Hindi yung always greet them, no? Wag ka lang yung diretso pasok lang sa church, then diretso ka lang hawak gitara tapos mag-ayos ka na setup mo. Wag na ganun, no? Kasi parang bastos yun sa kanila, no? Always greet them, good morning po, good afternoon po, no? Ganun lagi. Hindi lang din sa physical, ganun din sa digital, sa pag may message sa messenger, ganun, no? Or other communication mga apps. Because always greet them, no? And respect your elders, especially elders ng church. Yan dito sa EM Lucena Sector EM Chapter. Yun, ang elders po namin ay sila Tita Vince, si Tita Claire, and Tita Carmen po, and yun, Lola Anita. Yun po yung mga apat na elders po ng Lucena Sector EM Chapter po, na batiin nyo rin po sila tulad ng ginagawa nyo rin po kay Pastor and Pastora. And yun po, di lang po kalala pastora and sa mga elders ang pag-greet nyo. Kaya sinabi dito sa unang point is always greet everyone, lahat. Kahit di nyo po siya kakilala, batiin nyo po. And yun, dito po sa third point natin is no practice, no playing. Ibig sabihin po nila, pag hindi ka umate na Saturday,
ay hindi ka pwede tumayo sa Sunday. Kasi anong tutugtugin mo, wala ka namang practice, 'di ba? Kakaroon lang, tataas ng chances na hindi magagaranteed na sasablay ang tugtog nyo, no? Tapos doon mo palang isesepra, mahihirapan ka talaga ng ganun. And di lang din po Saturday ang need pong natin puntahan. Need rin natin po pumunta every Bible study. Currently po ngayong year na to is, ayon po kay Lala Pastor and kay Kuya Justin, is every Wednesday pang Bible study. Mga 7:30 po ata. 7:30 yun, 7:30 po. 7:30, 8, 10 p.m. po ang start po. Either po sa dalawang time na yun, 7:30 p.m. or 8:10 p.m. Na yun nga po, na ninirin po natin sa Bible study sa midweek, which is yung Friday and Saturday po. Yung tatlong pong yun is need nyo po attendan bago po tayo tumayo sa harapan kay Lord, magpagamit. Yun, learn to listen and obey. Ito po yung mga pinagdadaanan natin po, pinagdadaanan po ng mga kabataan, which is na-experience ko din po noon. And yun nga po, due to pride sa pagbo-boast na yun, marunong mag-gitara, hindi ako makikinig sa kanila kasi marunong ako. Hindi po, dapat always humble yourselves. Dapat makinig ka sa mga leaders mo, especially sa mga na-appointed ni Lord sa yun, sa church, which is yung mga worship leader nyo. For example, sa aming sa IAM, si Kuya Justin. Yan, kapag may sinabi sa iyo, makinig ka dahil siya ang leader sa pagdating sa music ministry. And yun po, and kapag tayo ay na-hurt, normal lang po talaga yan. And yun din po, kapag naman tayo may tawag dito, parang conflict sa isa't isa, hindi naman sa pagbugbugan, conflict sa isa't isa is pag-usapan natin yan bilang brothers and sisters in Christ para maayos yun. Wag kayong magtitimpi ng gamit. Wag kayong magtitimpi ng galit sa kahit kanino man. Kahit sa worship team member na sa iba't ibang tao, yun. Yun, dahil ito yung maging pwedeng gawing lusutan ng kalaban, which is the devil, na magulo ang iyong faith, no? Kaya learn to listen and obey. Yan, and wear proper clothing. Yan, pagdating naman po sa clothing is dapat sa Saturday is bawal po ang naka-shorts and jeans na blue po. Jeans na blue kasi yun, masyado pong mahigpit. And yun po, and parang feeling ko lang po sa mga nanonood is joke lang po yun na may nakasuot sa inyo jeans. Bago lang po yan, bago lang naman po tayo, hindi naman po bago lang naman po tayo. And then pag di naman, edi goods. What I mean by goods is yun nga, na now you know, alam mo na kung paano yung mga dapat at bawal suotin. Next time is yun, alam mo na yung gagawin. And yun, baka kasi may misinterpret ako dito, kinaklarify ko lang, ayun. And yun, wear proper clothing. And yun po, sa Saturday po, pag tayo pupunta sa practice is dapat naka-maayos po tayong damit, kahit yung mga freestyle lang. Pero bawal din sa Saturday yung mga bakbak na damit, yung mga may mga butas, asesan yung mga aesthetic, ganun din ako nung pero bawal po yun. And yun po, dapat mag-wear proper clothing po tayo. And yun, punctuality. Ano nga po sabihin? Punctuality is time, arriving on time, on perfect time. Kung ano pa sinabi na oras, darating kayo before ng oras na yun. Ngayon pong year na, ngayon pong generation, tayo po mga Pilipino is sanay na po tayo mag-Filipino time. Hindi ko lang paano kung sisikat pa to in the future, pero parang sisikat ata to, ewan. And Filipino time po is yung kung anong sinabing oras is darating mga 30 minutes or 1 hour after nung oras na yun, which is nagkaka-lead po sa yun, sa mga
pag-aaway, pagtatalo kasi hindi dumating sa tamang oras. Kaya kung ano sinabing oras ng in-appoint na leader is yun po, doon po tayo dumating before ng oras na yun. Kunyari, ang oras ay ng practice ng Saturday ay mga 3:30, di bali darating tayo mga 2:20 or 2:30. And para sure po dumating tayo mga mas maga pa sa mga 2:30, no? Then yan, most importantly, invite. Yan. Pwede rin po tayo mag-invite na iba po mga hindi pa nakakilala sa Diyos, especially po yung mga kabataan na pwede rin po sila magpagamit. May mga talents po sila na pwede po gamitin para kay Lord. Yun po. Hindi lang po talent sa pagtugtog, no? Talents din po sa paggawa ng mga graphics, yung mga graphics designer, pag-post sa social media ng mga ganun, to advertise the church, no? And pangaba mga talents yung sa mga computer literate, yun, mga computer nag-aayos ng lyrics, paggawa ng lyrics, naglilipat ng lyrics during praise and worship. Yun, talents din po yun, no? And nalulugod din po sa Lord sa ganun. And pag-usapan parang wala na. And thank you for listening, and dito po magsisimula po yung ating pong pag-aaral. Dito muna po magtatapos ating po pag-aaral. And yun, sana po may natutunan po kayo sa pakikinig niyo po sa ating pong pinag-aaralan. And nawa po ito po yung maging foundation po sa paggamit niyo po kay Lord. And yun, ang next natin pong part pag-aaralan is the right way to play guitar. And yun, I hope po na may natutunan po ang bawat isa, matatanda man or mga kabataan na magpapagamit pa lang kay Lord. And yun, maraming salamat sa inyong pakikinig, and God bless to you all. And yun, ingat kayong lahat. Goodbye.